So dahil nga po, grabe na yung parang nabubulgar na kahihiyan ng House of Representatives na pinamumunuan ni Martin Romualdez, at ang mga nagbubulgar niyan, si Miss Sas, si Miss Maharlika, lalo na si PRRD, di ba, binabanatan na rin niya ang lower house or House of Representatives na pinamumunuan ng speaker. Eh siguro nakakaramdam na ng threat, hindi lang po yung mag-asawa ha, na si Yeda at saka si Tamba, kundi yung buong lower house. Ngayon, narinig ko kanina sa vlog ni Queen Boljakera na pumunta ang mga Ensaymada vlogger sa Liti. Okay. So ako ay nandito ngayon sa page ng isang Ensaymada vloggers at pinapangalanan na nga ito ng bago ni Miss Maharlika. Ang tawag niya ay Wakwak Vloggers na daw. Bakit wakwak? Kasi lumilipad, ganun ba yon? Nakakalipad papuntang Liti. Sino ang taga Liti sa dalawa? Sino ang naninirahan sa Liti? Sa Leyte? Di ba ang lahi ni Madam Imelda nasa Leyte? So ibig sabihin ng mga Romualdez, may mga kamag-anak sa Leyte. Right? Nandun ang mga Ensaymada vloggers. Nandito ako ngayon sa page ng isang Ensaymada vloggers at ipapakita ko sa... Diyos ko po, ginoo ko. Well, tinakpan ko yung kanilang mga mukha, pero pakita ko yung post ng isang Ensaymada. Ang sabi dito ay touchdown. So I guess, kung kayo po ay mga taga-Bisaya, baka familiar kayo sa itsura ng airport. Ito po ba ay sa airport somewhere in Eastern Visayas? Ito po kasi ang post ng isang Ensaymada vloggers. Hindi makita yung mukha niya dito. Nagpicture lang siya ng airport. Madaling araw ito or gabi na. Baka pa gabi na to. 3 days ago. Yan. Ensaymada vlogger yan. Touchdown, sabi niya. So pumunta sa Kabisayaan. I would assume this is in Leyte airport in there, no? Sa Kabisayaan. Pwedeng gabi ba to? Or madaling araw? Baka gabi. So pumunta ng Kabisayaan ang mga Ensaymada vloggers. Ngayon, pakita ko sa inyo yung mga pictures nila, tinakpan ko naman na, no? For their own protection. Dapat ba silang proteksyonan? So sino-sino yung mga Ensaymada vloggers at ano ang kanilang lakad doon? So, nandun kaya si Tambaloslos. Eto yung picture. Tinakpan ko na lang. Sabihin ko sa inyo yung mga pangalan ng medyo familiar sa akin. Okay? Yung iba hindi talaga familiar sa akin eh. O yan, tinakpan ko na. Hoy mga Ensaymada vloggers, ano ang ginawa nyo sa Leyte? Bakit kayo nandyan? Kinausap nyo ba si Tamba? Kayo ba ay vloggers na ni Tamba? Ang pagkakaalam ko, vloggers kayo ni Kuting. Tapos, eventually, mukhang vloggers na kayo ni Ahas. Ngayon, vloggers na kayo ni Tamba. At sa discussion natin kanina ng mga epal na mga politiko, ano, kinikriticize kaya nila? Okay lang kaya sa mga vloggers, yung mga pinakita kong picture sa inyo kanina? Open tayo ulit ng panibago. Yung topic natin kanina, ha? Bakit nakabalandra kasi ang mga pictures? Diba? Ang dami talagang binulgar. Oh. Ito na example na lang kay galing kay Attorney Rowena Guanzon. Isa sa topic natin, isa sa picture na pinakita ko nung diniscuss natin yung topic na about itong mag-asawa nga na mga manloloko. Sabi ni, grabe ang banat ni Mrs. Manloloko daw yung mag-asawa. Hindi lang epal, no? Pero epal kasi, di ba, tinatawag na epal ang mga politiko or epalitiko kapag ang kanilang mga pangalan at pagmumukha nakabalandra sa kanilang mga inaabot na tulong, kapag may mga program katulad ng DSWD, nandun yung mga tarpuli ng tingog ni Martin Romualdez. Look, oh, yung styrofoam na parang cup na yun nasa dulo, may MR logo, may tingog. Ito tingog coffee, yung 3-in-1 talagang grabe na may sarili ng kape. Tingog
3-in-1 coffee. Oh, chocolate coffee ba yan? Whatever. Tapos yung mineral water, may tingog rin. Gaano kalaki ang ginagastos ng mga yan? Pera kaya ng taong bayan yan or sariling pera nilang mag-asawa? Nagtatanong tayo. Baka mamaya budget ng kanilang opisina yan. So, ginagastos ang pera ng taong bayan para ipagmalaki na kanila itong tulong at ayuda sa mga tao? Relief goods or sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, burol kit. Burol ba? Sa burol. Okay. Pang kape-kape, 'di ba? Pang lugaw or whatever. Grabe. 'Di ba yamot na yamot tayo noon kay BFF Lenlen sa mga ginagawa niyang ganyan na may mga nakabalandra yung kanyang pagmumukha at kung sino pa mga politikong trapo. Ay, ito trapong-trapo to ngayon na. Kuting, ang pinsan mo, trapong-trapo at ang hipag mo or kinakapatid mo kung sino man yan si Yeda, kung ano mo si Yeda. Anyway, asawa ng pinsan mo. Kuting, ganito ang trabaho ng pinsan mo. Okay sa'yo? At okay ba ito sa mga vloggers, ensaymada vloggers? Ayan nga po. So, bakit sila nasa Leyte? Ano ang pinag-usapan? Ano ang agenda? Oh, sino-sino yung mga yan? Ito po parang sira, parang hindi ko alam kung ang mata niya artificial or kirat. Ito totoong lalaki. Parang kirat yan eh. Or parang marmol ang mata, peke ang mata, nakalawlaw na ganun. Kaya sabi ni Miss Marlica, mga wakwak vloggers kasi ang dudugyot, ang papangit. Yung babaeng katabi na ito na parang naka-peach ng polo, hindi ko kilala. Yung nakaitim, hindi ko rin kilala. Ayun, yung pangalawang nakaitim, yan yung babaeng ipis. Okay, babaeng ipis. Sa tingin ko naman, kapag sinisilip ko yung iyong YouTube channel, mukha namang hindi ko, baka mas malaki pa kinikita ko sa'yo. Kahit na ako'y winawalang hiya ng YouTube. Ang followers ko, 28,000 na. Ikaw parang 8,000 pa lang. Parang gusto kong silipin yung channel ni babaeng ipis. Silipin ko kaya. Dali ha. Ano ang pangalan ng ipis na iyan? Mami Pangit. Mami Pangit ang kanyang pangalan ni ipis. Silipin ko siya. Ay! 8,580 ka lang? Na-stuck ka dyan, Mami Pangit? Ipis? Na-stuck ka? Samantalang nung nilalait mo ko, mas maliit ang channel ko sa'yo, ipis, yung babaeng pangalawang nakaitim, kayo yung pang-apat sa picture nito, mula sa akin. 8,000 siya. Nung inaaway ako ng ipis na ito, yung babaeng yan na nakaitim na pangalawa, ang followers ko nun, mga 2,500 lang. Naungusan ko na si ipis. Hoy ipis, ano nangyari sa buhay mo? So siguro hindi mo na kailangan mag-effort sa pagbablog, no? Nilalangaw ang content mo, wala ka... Pero siyang content, walang views. 6 hours, nag-upload si ipis ng view, nag-upload siya ng content, walang views. Ermagerd! Baka ako pa maging first view na i-dislike ko ang kanyang video para... sige, i-view ko. Meron na. 134 views naman. Sige, i-dislike ko. Kaganti mo lang kay ipis. Hindi mo na maka 1,000 ng mga content si ipis. Kung todo tanggol kay Tambaluslos. Ay, may commercial. Hindi, skip natin yung ads ng yawa. Kikita pa siya sa akin ng centavos. Ipis! 8,000 lang ang followers mo. Nilawon kita, nyari sa'yo. 28,000 ako. Nalagpasan kita ng 20k. Mahigit. Bakit binalahura ako ng ipis na yan? Hindi ko naman siya kilala. Dahil nagpa-interview lang ako kay Miss Maharlika noon na in-affirm ko na totoo yung ang pakain sa amin ng ensaymada nung December last year. Binalahura na ako ni ipis, minurumura ako, hindi malaman, hindi ko siya kilala. Kasi nga uod ng sip-sip yan. Siya daw ay loyalist. Dagdagan mo pa ng letter T, ungas. Hindi siya maniwala na teacher ako. Inggit much. Sampal ko sa diploma ko eh. Sabi niya, loyalist. Dagdagan mo ng T sa huli. Loyalist T. Paste ka. Ipis. Hindi yan loyalist. Loyalist T. Dagdagan mo ng ting inamoy-amoy. Bernakis. Ang katabi! Ang nasa sentro ng tibol na mahaba, tibol. Pash-pash sila ng kain, mga ate at kuya. Ang ensaymada vloggers, sarap-sarap ng pagkain, no? Social, may mga pahalo-halo po. Ganda po ng parang resto, o baka
I think this is a resto, hindi yung residence ni na Tambaluslos. Tingnan nyo naman yung pillar, mga ate at kuya, yung haligi, oh, parang Greek pillar, di ba? Parang Parthenon, yung datingan ng resto. So, ang pinapakain sa ensaymada, mga tutyal na pagkain. Sosyal, sana all. Palagay ko, libre ang kanilang, pamasahe papunta doon sa Liti. Libre lafang pa. Talagang busog sarap ang mga ensaymada or wakwak vloggers. Ano kapalit? Okay, yung pinakasentro na nakaganon din na, ayan yung tinatawag nilang si Cookie Rookie. Yung kalbo, yung binabanggit ni Miss Maharlika na kalbong dugyot na vlog. Hindi siya dugyot. To be fair, hindi siya dugyot. Maputi kasi siya. Mukha siyang mayamanin. Pero ang sabi ng mga nakakakilala dyan, yan daw ay, patay gutom. Hoy, Cookie Rookie, can you confirm? Patay gutom ka. Yun bang very, very much ganid. So, para siyang si Taning, ganon. Kung saan may pera, didikit. Velcro much? Very patay gutom daw ang eksena niyan. At meron pang, sino ba yung nag-release nun? Na yung nasa sentro ng lamesa, yung kalbo nga na yun, nasa gitna. Binigyan daw yan ng budget, pero kinamkam niya yung budget. Like halimbawa, bibigyan niya na dapat ng tigbe 20 mil. Halimbawa lang Hindi siguro ito yung accurate na amount. Halimbawa, bibigyan niya ng tigbe 20 mil yung mga wakwak vloggers. Ang ibinigay yata 5K lang. Binulsa yung 15. So, nakarami ng nakamkam si Kalbo. Ang katabi ni Kalbo! Yung pangatlo mula doon sa kanan. Teka, abutin ko yung Itechiwa, ito si Kalbo, di ba? Ito. Diyos ko po. Tagapagtanggol dati yan ni DDS yan dati, right? Ang alam ko, taga Bicol yan. Radio announcer yan. May tumutulong sa akin dati from Anemika, lalo na nung panahon ng pandemic, na tumutulong din dyan. Ang alam ko noon, nung pandemic, inusap ako ng kababayan natin dyan sa US na mamimigay ng mga ayuda, ganon. So, pero yung budget para sa akin, para makapamigay ako ng ayuda nung pandemic, ay mga pang sardinas, pang tuna lang, ganon. Yung murang mga dilata lang at yung mga noodles. Yung sa may cover ang mukha na yun na may salamin na sinasabi kong radio announcer from Bicol, kilala nyo ba? Ang ipinamimigay niyan, hindi nung pandemic, baka nung bagyuhan, mga spam, yung mamahaling meatloaf ba yan? Parang maling pero mamahalin. Spam. Yung spam na yan, negosyo yan ng asawa ni Loida Nicholas Lewis. Yung bilyonarya na dilawan dyan sa Anemika. So, ang pinamimigay kasi very much social yan. Siguro malaki ang ibinibigay dyan nung taga-US na nagbigay rin sa akin dati. Ngayon hindi na nagbibigay. Kasi nga, di ba, pumabatikos na ako. Pero ang binibigay dyan, sigurado ako, limpak-limpak. Ay very generous yung taga-US. Kaya ang pinamimigay niya ng bagyuhan, hindi yung mga dilatang katulad ng pinamimigay kong sardinas or tuna and mga kanton-kanton. Ang kanya spam. Mamahalin. So, limpak-limpak siguro napapala niyan. Nagtataka ako, bakit anti-Duterte na yan ngayon? At lahat naman ng mga wakwak vloggers ito, anti-Duterte. Okay? Katabi niya, yan yung ang tunog ng pangalan, nakapula na lalaki, second to the right. Ang katabi niya ay, ang pangalan ay parang tunog ng Parlorista TV. Pandak yan, parang gasol. Kahit ni Jam Maligno. Baka ganon, no? Si Jam Maligno wala dito. Pati yung nakagat ng aso wala dito. Abay, ba't kayo nagpapadaig? Social naman ang accommodation, Coach Shara. Na nakagat ng aso. Tingnan mo. So, wag mo namang ismulin, tingnan mo ang pakain sa kanila, ang chawap-chawap. Parang resto, tapos ang pillar, parang Greek pillar pa. Itong babae sa pinakadulo sa umpukan na ito, at nababanggit ko na to sa inyo. Yung babae na naka-peace sign sa pinakadulong picture, mga ate at kuya, yan ang handler ng mga vloggers. Siya yung connection ko nung panahon ng kampanyahan sa headquarters ni Kuting. Kaya ako nakakapunta dyan, nakakalabas-masok.
Siya yung kapag kumakain, halimbawa kaharap namin yung mga secretaries ni Kuting, nung ako'y pumupunta pa ng Malacanang, nandito na yung mga mumo ng kanin, o kaya yung kapirasong omelette, egg omelette, nandito na, hindi pa niya namamalayan. Yan yung nagsasalita ang laway ng dini namumuo pasintabi sa kumakain. Siya yung handler ng mga vloggers. Hindi yan nagbo-vlog. Tao talaga ni Nakuting yan. Ever loyal yan. Pero tinagurian yan ng ibang mga vloggers na anong tawag sa kanya? Anong pangalan nito? May tinatawag dyan eh. Ang tawag sa kanya ay Zendicato. Alam mo ba yon, Ma'am Ehem, na ang tawag sa iyo ng ibang mga vloggers ay Zendicato. Bakit tinatawag siyang Zendicato? Sa word na Zendicato, nandun yung kanyang pangalan. Dinugtungan na lang or binuo na lang. Kasi ang alam ko po, nanghihingi yan sa mga, kwento lang sa akin ha, hindi ako yung nakaalam nito, pero na-share sa akin ng ibang vloggers, nanghingi daw yan sa ibang mga politiko ng datong para siguro i-promote, ganun, kasi kami mga hawak siyang vloggers. Pero yung hinihinging datong ay hindi na ibibigay sa mga vloggers. Parang kinakanya lang. Tapos sa issue nung tablet ni Senadora Amy, 'di ba namigay si Senadora Amy, may mga vloggers na dumoble-doble ang kuha, yung vloggers na hindi naman paglalaanan, kinuha yung mga ensaymada vloggers, naalala niyo yung eksena ng yung tablet ni Senadora Amy, yung gadget. O namigay ng ganyan nung nakaraang Pasko si Senadora Amy, kinamkam ng ibang mga yan. Kinamkam ng iba sa kanila, hindi naman dapat sa kanila. Sa nakikita ko dito, 4 sa kanila ang nagkaroon ng gadget, baka hindi lang. 4 sa kanila ang hindi nagkaroon ng tablet ni Senadora Amy, gadget na mas malaki sa cellphone, pero hindi para sa kanila yon. Kamkamero nga at kamkamera. So may pinagmanahan. At ano ang lakad nila sa Liti? Bakit nandun sila? Ano ang pag-uusapan? Ano ang sekretong pag-uusap? Pero may nakarating sa akin na ang plano nga, magre-recruit ng mga vloggers para ipagtanggol si Kuting, si Ahas, at si Tamba. Hindi lang si Ahas ang generous, pati si Tamba. Ay mukha namang si Ahas at si Tamba magka-tandem, di ba? So, ano sa tingin nyo? Sila, sariling pera kaya nila ang ginamit? Sa kanilang biyaheng ito, ang pinangkakain kaya sarili nilang pera? Sa pagkakaalam ko kasi, yung vlogger na yun na pangatlo sa pinakakanan, malaking kumita yan. Ang laki ng channel yan, ang dae-dae pang channel. Ako nga 2 lang, litit pa nung bago. Pero yun, ang daing channel, pati anak niyan may channel, may YouTube channel. Isn't the world enough for them? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.